Hey guys! Good evening! Welcome back po sa aking YouTube channel. Andito na naman po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Taricans na maghahatid ng latest update and fresh happening about TVJ and Legit Taricans. And for tonight nga, ang ating pag-uusapan ay pumapatungkol po dito sa announcement na po nitong si Attorney Buko Collegiate Taricans. So, kumbaga ay nagbigay na po siya ng kanyang pahayag and yan po ang atin pong aalamin at pag-uusapan sa video po natin ngayong gabing ito. But before that guys, nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng Legit Taricans na nakasuporta sa TVJ and sa atin pong vlogs araw-araw. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. And eto na nga, simulan po natin ang atin pong balitaan para sa gabing ito. Happy Sunday guys! So, unahin na nga po natin itong patungkol po dito sa muling pagbabalik balita po ni Jiggy Manicad. So kung matatandaan nyo, galing po ito sa GMA7 and tumakbo rin po siya sa eleksyon noon. Pero parang after election ay parang hindi na po siya nakabalik. Collegiate Taricans, kaya naman nakakatawa na ito po ka-OG, muli po siya nagbabalik and kasama naman po siya dito sa Frontline Pilipinas. So, ayan, meron po tayong bagong kapatid na award-winning journalist, Collegiate Taricans. Sabi nga po dito sa post ng News 5 Everywhere, mas pinalakas ang Frontline balitaan na ngayong makakasama na natin ang award-winning journalist na si Jiggy Manicad. Panoorin ang ating bagong kasangga sa pagbabalita sa Frontline Pilipinas simula January 8, 2024 sa TV5. So, ang dami pala talagang magiging kaganapan at dapat abangan po sa 2024, no? Anyway, congratulations po sa TV5. Palaki na po talaga ng palaki ang kanila pong network. Hashtag dagdag puwersa si Jiggy. Hashtag haharap na muli si Jiggy. Hashtag News 5. Watch Jiggy Manicad, bagong kasangga ng Frontline Pilipinas. Flagship newscast, palalakasin pa sa 2024. So, ang dami pong nadadagdag, no, sa TV5, ka-OG. Una na po si Dimple Romana. Talagang napakahusay na actress. And then kahapon, ay ito naman pong si Sara Labati. And then, ito naman pong sunod, award-winning na journalist, Jiggy Manicad. So, hindi rin po basta-bastang mga pangalan po ito, no? Hindi lang po talaga nabibigyan na po ng shine. And sayang naman, hindi inalagaan ng GMA Network. Di natin alam kung ano pong nangyari, pero sayang itong si Jiggy, lalo na kung hindi siya makakabalik sa pagbabalita dahil nga sa mahusay and award-winning journalist po siya. Buti na lang po talaga at lumipat po siya sa TV5 and good choice dahil talagang lumalakas naman na po talaga ang TV5. Ang akala nga po ng lahat ay siya ang papalit kay Mike Enriquez. Pero wala mukhang naputol po, no, ang kanyang kontrata dito sa GMA Network. Hindi natin of course alam na dahilan, pero sinayang nila, yun ang masasabi po natin. Sinayang nila na pinakawalan po nila ang isang award-winning journalist na pakahusay. Naalala ko po yung kanilang cover sa Yolanda at marami pa pong iba. Samantala, patungkol naman po sa patuloy na banggaan ng TVJ and Tape Inc. sa pinag-aagawan pong titulo na Itbulaga Collegiate Taricans. Katunayan, dapat nga hindi nakikipag-agawan ng TVJ kasi sila ang tunay na may-ari. Pero wala Ayaw pong bitawan ng Tape Inc. Talagang gusto nila na sila ang may-ari ng Itbulaga. Hindi naman po sila nakaisip ng titulong yan. Anyway, sabi po dito sa post ni Buko de la Cruz, ayan, na account po sa Facebook, breaking news. Dinismiss na din ng IPO ang appeal ng Tape laban sa registration ng trademark ng Itbulaga under Class 431 Entertainment sa pangalan ni Mr. Joey, ang poet nyo de Leon. Thank you Lord. Yes, thank you Lord po talaga. Hashtag respect.
And bukod po dyan guys, sa post na yan ng account ay meron din pong mula po sa tabloid na kung saan ay De La Cruz clarified that the trademark application is a separate case from the petition for cancellation of trademark against tape, wherein the IPO favored the position of TVJ in December for ruling. Two separate victories for TVJ. Two separate cases, both pertain to the marks, Itbulaga, and EB. So, isa lang pong ibig sabihin yan. Kahit po ang initial na EB, hindi na po pwedeng gamitin yan ng tape ink. Nung sila po ang nakarehistro sa IPO, ay ginalang po yon ng TVJ, and hindi sila nakipag-agawan or kompetensya dito sa tape ink. Gumawa sila ng ibang title pansamantala. Pero bakit ngayon na ang TVJ na ang nakarehistro sa titulong Itbulaga, ayaw po nilang pagbigyan? Grabe ang ngaw-ngaw po nila. Nung usap-usapan, nagagamitan ng TVJ ang titulong Itbulaga sa TV5. Pero ngayon, na tayo ang nagngangaw-ngaw, ay panay po sila ng sabing wala pa rin daw talagang karapatan ang TVJ dahil nakaapila pa rin daw po sila. And paabutin pa ng Supreme Court. Samantala, sabi ni Mendoza Joby sa kanyang komento, shoutout and magandarang gabi sa iyo. Moot and academic na ang nice classification 41 ni JDL. Dahil sa desisyon ng cancellation ng TM merchandise, sinabi ng IPO si Joey De Leon ang may-ari ng TM na Itbulaga or EB or trademark na Itbulaga or EB. Ang mga post ng tape ink tulad ng idedemanda nila ang TVJ sa paggamit ng Itbulaga ay empty threat. Walang pinanghahawakan ang tape ink sa title dahil merchandise ang trademark nila. And even po yung kanilang trademark ay kinansela. So wala po talaga silang pinanghahawakan. Ka-legit Records. TVJ po ang may ebidensya na sila ang tunay na may-ari ng Itbulaga at kanila po itong magagamit hanggang sa umabot po ito ng Korte Suprema. Malaking ano po yun matibay na ebidensya ka-legit Records. Nung una nga po nung mga panahon ng June, talagang kinakabahan din ang mga legit Records, panay ang dalangin na sana ay maipanalo ng TVJ ang IPO na ito dahil ito ay magsisilbing pag-asa po talaga sa lahat na maipapanalo po ng TVJ ang main case po ng tape ink at TVJ. Pero ngayon na naipanalo na nga, so amoy na amoy ng legit Records ang panalo ng TVJ kahit umabot daw po ito ng Korte Suprema at ganun din ang point of view ng ilang mga attorneys na nag-post ng video sa YouTube. Nagpo-post na kanilang opinion sa YouTube. Samantala, sabi naman ni Diosdado Sabinay, magandarang gabi din sa iyo. Saludo ako kay Beauty Gonzales. Walang arte, marunong din tumingin ng utang na loob. Actually, hindi naman siya utang na loob Kasi si Beauty Gonzales may pangalan na rin naman po talaga siya bago siya lumipat sa TV5, sa TVJ, sa GMA7. May pangalan na po siya. Naalala niyo po ba yung very successful na kadenang ginto na nilalampaso po ang GMA7 noon? Talagang may pangalan na rin itong si Beauty Gonzales. Pero pwede rin naman sabihin na tumitingin ng utang na loob. But for me, ay mas itong si Beauty Gonzales. May paninindigan, kumbaga, legit na record siya at hindi siya tutuntong dito sa kabila kahit anong mangyari dahil legit na record siya. Maganda kapos-kapos man siguro siya, legit na record siya. Andun din yung kanyang loyalty and of course, may delikadesa. Kasi, alam ng mga tao na minsan siyang nasa TVJ Itbulaga noon sa GMA7. Kaya for delikadesa, hindi siya mag-guest dito sa kabila.
Pero about doon sa saludo, yes, saludo po tayong lahat kay Beauty and nakuha po niya ang aking suporta and and for sure marami din po sa mga Lichita Dabarkads. Kayo po ba, ano inyong opinion about doon? Samantala sabi naman ni Sir Loreto Castro sa kanyang comment, sige lang, tape ink nang maubusan na kayo ng pondo at magsara na kayo ng tuluyan. Dahil ang employee nila sigurado kinakawawa rin dahil nagawa nga nila sa TVJ And take note ng mga panahon po na yun kasi sinasabi nila na nalulugi ang Itbulaga kaya kailangan mag-cost cutting, magtanggal ng mga host, magpalit ng mga segment para mas mabuhay and tumaas daw ang ratings, etc. So paano pa po kaya ngayon kung nalulugi sila noon na nandun pa sa kanila ang TVJ, nandyan pa ang Pure Gold, ang maraming advertisers, paano pa po kaya ngayon na nag-pull out ang maraming advertisers sa kanila and then nagbabayad pa po sila of course sa kanilang attorney para sa laban po nila sa titulong Itbulaga. So yun lang naman. Paano pa kaya ngayon? Yun lang. Tanong lang naman. So, yun lang guys muna ang ating update. Ang ngayong gabing ito, pa-comment na lang sa baba ng inyong opinion. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.